Magandang araw mga kaibigan. Ito, good news sa mga DDS. Pinaglalaruan lang ni PRRD si Franz Castro. Umuwi siyang luhaan, bigo, dahil hindi po nagpakita si PRRD sa Fiscal Office. Abogado lang nagsubmit ng counter affidavit. Ibig sabihin, kayang-kaya ni PRRD yung kaso na yan, baliwala. So, salamat sa mga DDS. Napakarami ang nag-attend sa Speak Up Day. Pati sa Kongreso, sumugod na sila doon. Nagkatakutan na. Ituloy natin ang pagpapakita ng suporta sa ating minamahal na Tatay Digong. Okay? So, panoorin natin ito ang vlog ni Robin Sweet sa Showbiz. Isang diehard Duterte vlogger. Dismayado na naman si Franz Castro dahil hindi na naman umattend si dating Pangulong Duterte. Kawawang Castro, mukhang pinaglalaruan na naman ni dating Pangulong Duterte. Tanging dalawang abogado ni dating Pangulong Duterte dala-dala ang counter affidavit nito. At tila nga nagkatakutan na sa loob ng Kongreso matapos niyang sumugod ang mga DDS sa Fiscal Office sa Quezon City Circle. Ay tila nga daw nagkaroon ng gulo o tensyon sa loob ng Kongreso. Ayon pa sa ibinahaging post ni Sastro Gando Sasot, nagpa-drill exercise daw sa Congress kanina just in case daw magka-revolution. Proper liquidation or revolution, #hindi mo pera yan. Kung ayaw ng revolusyon, magkusa kayong baguhin ang bulok na system of liquidation ninyo sa Kongreso. Napakagandang balita guys kasi dismayado na naman itong si Franz Castro kasi hindi na naman umattend si dating Pangulong Duterte. Ito guys, panoorin natin yung video. Dumating ulit yung dalawang abogado ni dating Presidente Duterte. Kasama yung kanila, dala-dala yung counter affidavit na sinubscribe daw sa dun sa fiscal sa Davao City. So yun yung dala-dala. So hindi na naman dumating si dating Pangulong Duterte. May explanation ba ma'am kung bakit wala siya? Meron silang binigay na manifestation. Narinig ko lang yung sa mukha niya. Dahil malayo daw yung lugar. So malayo daw. Natanggap na namin yung counter affidavit. Paglalaroan lang kayo ni ni Digong. Resolution of the malayo daw. Uto si Franz Castro. Paglalaroan lang kayo niyan. May time ba for resolution of the whole? Baka sa January daw, sabi ng fiscal, January daw, malalabas na yung draft, yung kanyang resolution. Wala pang definite date kung kailan. Are you confident, ma'am, that this will lead to a case in court? Well, ako ay nagtitiwala sa ating counsel doon sa Huwag ka na magtiwala. Pinail natin. Nagtitiwala ako na makukuha natin yung station. Tinalo ka ba? Because this is the first criminal complaint against Yes, oo. Gano'ng importante yung magiging resolution of this? Oo, napakahalaga ito, dahil siguro biro lang kay dating Presidente Duterte, yung mga sinasabi niyang mga threat, pambabasta sa kababaihan, at iba pang mga ano sinasabi niya na rectaging, whatever. Pero this time, siniseryoso natin siya, dapat ang hustisya natin, ang justice assuming ka naman ikaw yun. Bumabor doon sa kaso. Guys, grabe yung post ni Sastro Gando Sasot. Alam naman natin na pabiro lamang yun, pero parang totoo. Nagkataon nga na ngayon dumalo yung mga certified DDS sa harap ng Department of Justice. Tapos sabay din yung padril ng Kongreso. Nga naman, tuloy iisipin ng mga netizens sa post ni Sastro Gando Sasot ay nagkagulo at baka magka-revolution. Well, ito panoorin natin ang magigiting ng mga certified DDS sa talaga namang ipinaglaban si dating Pangulong Duterte laban dito kay Franz Castro. Panoorin natin. Ayaw niyo sa Duterte kasi mauubos ka!
grupo at DDS. Sir, anong gagawin nyo? Anong gagawin nyo? Sino kayang... Sabog. Andito po tayo ngayon sa may Quezon City Prosecutor's Office. Kung saan nga po makikita nyo po dito sa kanang bahagi na ito, yung mga Duterte supporters. Lagi mga sumisigaw, habang nandito naman mga nagpipito, yung pong mga makabayan block, no? Mga sumusuporta po kay Teachers Party List Representative Franz Castro. Yung makabayan block hanggang pito lang. Yung na-reschedule na, no? Yung Hanggang pito lang, yung makabayan block. Complaint na inihain ni Teachers Party List Representative Franz Castro laban po kay dating Pangulong Rodrigo Nasaan ang Duterte. boses nila? Dahil hindi po siya umattend noon sa kanyang non-appearance nung nakaraan. So inaasahan nga po 2:30 po, no? Kasalukuyan na po nga gumugulo ngayon yung ni-reschedule na preliminary investigation dito po sa loob ng Quezon City Prosecutor's Office. So medyo nagkainitan nga po at nagkakasigawan lalo kanina nung magtagpo itong dalawang kampo, yung mga supporter ng ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at ito pong mga supporters po ni Congresswoman Franz Castro. Ayan. So kung maalala po ninyo, nagugat po yung reklamo po ni Kong Franz Castro. Grave threat po ito under Article 282 ng Revised Penal Code. Ano? Hindi naman si Franz Castro eh. Matatandaan niyo po nung bandang October, may mga binitawan pong salita si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi naman yung patungkol kay kay Franz Castro. Para sa masa, sa kanyang programa sa SMNI. Siya lang bang Franz? Sa mundo? Ilan nga po doon, yung may threats. Death threats para daw po kay Congresswoman Castro. Hindi naman yung threats. Assuming lang niya si Franz Castro. Ayan na. Franz Castro. Ano yung panoorin to? Ang gulo na. So, nagkakainitan na nga po dito. Baka ma-high blood na po yung kabilang kampo. Oo, ma-high blood talaga yung kabilang kampo. Reporter ka, madam. Puro tito lang eh. Live po tayo sa News 5. Merry Christmas. So sa mga kapatid po natin na kapapasok nga lang po dito sa ating live, dito sa News 5, nandito po tayo ngayon sa Quezon City, no? Sa prosecutor's office kung saan nga po gumugulong na yung ni-reschedule na preliminary investigation. Dito po sa complaint, no, yung inireklamo ni Teachers Party List Representative Franz Castro, nag-grave threats naman po kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. So sa kabila nakikita nyo ito. Ayan, mga supporter ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Habang dito naman po sa kabila, mga makabayan block. Teachers na mga supporters, kabataan, Alliance of Concerned Teachers at iba pang mga grupo, bayan muna. Ang sarap manood ng ganito eh. Riot. Yung bago sa inyo, yung matatanda kasama nyo, kasama ng PA,
Grabe mga kaswit, hindi ko kinaya yung pwersa ng DDS. At itong mga makakaliwang grupo ay panay pito lamang. Anong laban nila dun sa DDS na sobrang vocal? Kaya nga mga kaswit, abangan natin yung maging resulta ng preliminary investigation na ito na isinampa ng kaso ni Franz Castro laban kay dating Pangulong Duterte. So ganito na lang mga reaksyon. Kung may nais sabihin ay mag-iwan ng comment dyan sa comment section. At kung bago ka pa lamang sa akin channel, please do subscribe para sa marami pang updates.